Amen po. Dadako po tayo sa ating message. Sa umagang ito, kasi pinag-isipan ko po kung ano yung dapat, ano ba yung dapat, lalo na marami po tayong bago. Dito sa side na to maraming bago eh. Marami pong bago na dumadalo ngayon. At salamat sa Panginoon dahil pag Thursday. Yung Thursday po mga almost 30 kaming naka-attend. Salamat sa mga uma-attend ng Thursday. Meron po tayo tuwing Thursday, alas 3. Salamat sa Panginoon dahil narito po sila ng Thursday. At pangalawang Thursday na, na uma-attend yung mga taga-BB3. Marami po sila. Kaya kailangan pa rin sunduin pag Thursday dahil mainit po ang panahon. At pinag-isipan ko po at pinag-pray kung ano po yung dapat na ituro or daling message kasi dahil sa maraming bago. At lalo na po na ngayon ay communion upang maintindihan natin kung ano po ba ang ibig sabihin nito sa buhay natin. Yung hindi po ito ritual lamang o something na ginagawa ng every first Sunday. Nais ko po ipagbatid sa inyo upang malaman ninyo kung ano ang hulugan nito sa buhay natin. Kaya ang title po ay ang krus at ang banal na hapunan. Ang krus at ang banal na hapunan, ito po ay pag-alaala, pagsusuri at pag-asa. Amen po? Tandaan natin. Ang krus at ang banal na hapunan, pag-alaala, pagsusuri at pag-asa. Ang ginawa po natin text dito ay yung gagawin din natin sa communion. Sa communion po ng sa Corinto, unang Corinto chapter 11 verse 23-29. Basahin natin ha. Pwede po bang lahat ay magbasa para hindi tayo antukin? Sige po. Simulan po natin. Amen. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Bakit po kayo pinagbabasa? Para yung mga hindi nagbabasa ng Bible, makapagbasa man lang kahit sa TV, kahit sa monitor. Amen po ba? At upang maintindihan natin kung ano yung pinaka-verse na ating tatalakayin ngayon. Kaya ko po pinababasa sa inyo upang maunawaan ninyo kung ano yun, kahit man lang sa pagbabasa. Ngayong unang linggo po ng buwan, muli tayong makikibahagi ng communion o banal na hapunan na tinatawag. So sa marami pong mananampalataya, ito ay isang mahalagang bahagi ng ating pagsamba. Ngunit kuminsan nagiging pangkaraniwang gawain lamang ito. So ibig sabihin, hindi lang po ang bago ang may kailangan ng message na to, kundi tayo rin mga luma. Kapag nakikita na natin ang tinapay at kopa o saro, ano yung naiisip mo? Ano naiisip natin? Para tayo nagpa-Bible study, nagtatanong ako. Tradisyon lamang ba ito? O ritual lamang ba ito? Ano po yung naiisip natin? Pag-alaala. Amen. Very good. Ito ay isang banal na paalaala
pinakadakilang pag-ibig na ipinakita ng Diyos sa sangkatauhan. Amen po? Upang magkaroon ito ng meaning sa atin na tuwing sumasapit ang communion or per Sunday, naiisip lang natin, ano lang ito, parang per Sunday, excited. Ritual lang, parang gano'n. So kaya ko nais na malaman ninyo ito upang malaman natin kung ano yung true meaning nito. So, hindi ito tungkol sa tinapay. Ang communion ay hindi rin tungkol sa saro o sa kopa. Ang communion ay tungkol kay, kanino po? Jesus. Very good. Kay Yesu Kristo. May nagsabi na the communion is a visible sermon. Sa Tagalog, ang tinapay ay nangangaral tungkol sa katawan ni Kristo. Yan. Ang kopa ay saro ay nangangaral tungkol sa dugo ni Kristo. At tuwing tayo ay nakikibahagi, ito'y ipinapahayag natin, nakikibahagi tayo ng Ebanghelyo ni Jesus. So ngayong umaga po, pag-aralan natin ang tatlong mahalagang katotohanan tungkol sa banal na hapunan. Una, look back. Nandiyan po ba yun? Look back, alalahanin ang krus. Look within, suriin ang iyong puso. And look ahead, asahan ang pagbabalik ni Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo at yumukod at manalangin. Hallelujah, Lord. Luwalhati sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa iyo, O Diyos, sa pribilehiyo na magkasama-samang muli ngayong Communion Sunday, O Lord. Nawa po, Panginoon, ang iyong mga banal na salita. Panginoon, sa umagang ito, Lord, ikaw po ang siyang magbigay ng kapangyarihan sa bawat salita. Ang banal na Espiritu Santo ang siyang sasama sa akin sa pag-deliver ng bawat salita mo, O Diyos. Ako ay iyong alipin na pag-utusan mo lamang ako, O Diyos. Lord, ikaw ang kikilos sa bawat salita, Panginoon, na mamumutawi sa aking bibig. At patuloy, Panginoon, ang mga makikinig sa umagang ito, buksan mo ng malalim ang kanilang espiritu, buksan mo ng kanilang pakikinig, ang kanilang mga tainga, Panginoon, sapagkat faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya sa umagang ito, Panginoon, patuloy, ikaw ang siyang sumama sa amin. Ang iyong banal na Espiritu Santo, tulungan mo kami sa umagang ito at maitatak ito sa aming mga puso at isipan. At bigyan mo kami ng katalinuhan, wisdom and knowledge, Lord God, na ito, Panginoon, malalaman namin kung ano ang meaning ng communion, Panginoon. Salamat po, Panginoon, hanggang sa umpisa at matapos, ikaw po ang siyang gagabay sa amin. Nagpapakumbaba ako sa iyong banal na paanan na wala po akong alam kung hindi dahil sa iyong binibigay na wisdom and knowledge, O Lord. Salamat po sa iyo ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang unang sulat sa Korinto po ay isinulat ni Apostol Pablo sa iglesia ng Korinto. Bakit? Bagamat sila ay mga mananampalataya, marami silang suliranin. Ano yung number 1 na suliranin ng mga tao ng Korinto? Kala ninyo, porque sinaunang panahon ay walang mga problema. May division or pagkakabahagi. May pagmamataas or pride. May alitan. May maling pag-uugali sa pagsamba. Kaya po ito isinulat ni Apostol Pablo. Amen po ba? May maling pag-uugali sa pagsamba. So, maging ang banal na hapunan ay nawawala na ang tunay nitong kahulugan. Noong mga panahon na yun, sa Korinto, nawawala na yung tunay na kahulugan ng banal na hapunan. So, sa halip na maging panahon ng paggalang at pag-alaala kay Kristo, ito ay naging ordinaryong pagtitipon lamang. Ganun po yung nangyari noong mga panahon ni Korinto. Kaya mapalad po tayo na pinapaalalahanan tayo. Kaya pinaaalaala ni Pablo ang original
nakahulugan ng communion or banal na hapunan. Hindi ito tungkol sa pagkain, hindi ito tungkol sa seremonya, ito ay tungkol sa ginawa ni Jesus sa krus para sa iyong kaligtasan, aking kaligtasan. Amen po ba? Malinaw po ba? So, number 1, ayan, look back. Alalahanin ang krus. Doon po sa chapter 11 ng 1 Corinthians, chapter 24, verse 25, short na lang po ito. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Yun po yung sinasabing, look back, alalahanin mo ang krus. Malinaw po ba? Alalahanin mo ang krus. Look back. Huwag natin look back yung ating nakaraan. Amen? Ang i-look back natin, ang banal na krus ng Panginoong Jesucristo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sa tuwing tayo ay nakikibahagi ng communion, bumabalik tayo sa Calvary or Kalbaryo. Inaalala natin ang ginawa ni Jesus nang siya ay napako sa krus. Inaalala natin ang ang kanyang paghihirap. Alam po ninyo, parang napansin ko po sa mga Christians, old and new, wala tayong i-excuse doon. Nakakalimutan na ang banal na krus ng Diyos. Samantalang noon, nung panahon namin, ng mga kabataan, kapag nakikita namin yung Passion of Christ o yung pagkapako ng Panginoon sa krus, naiiyak kami. Dahil ganito pala yung ginawa ng Panginoon para sa akin, paghihirap. Inaalala natin ang kanyang paghihirap. Inaalala natin ang kanyang pagkamatay. Nandyan po ba yun? Wala, okay lang. Inaalala natin ang kanyang sakripisyo, ang kanyang dakilang pag-ibig. Isipin mo yung paghihirap niya, amen, sakripisyo niya, pagkamatay niya. Sa atin ngayon, siguro yung iba, baliwala na lang eh. Kaya nahihirapan tayong maglingkod sa Panginoon. Kaya minsan nahihirapan tayong mag-pray sa umaga. Uunahin na agad natin kung ano yung mga dapat natin gawin. Nalilimutan na natin ang manalangin sa umaga. Bakit? Kasi baliwala na sa iyo kung ano yung ginawa ni Jesus Christ. Baliwala na sa atin. Ang sarap alalahanin. Kaya ang sinasabing look back, yung nangyari sa Panginoong Hesus. Dahil kung makikita mo, mai-imagine mo na naghirap siya, ano ba yung nararanasan mo ngayon? Meron bang katiting nakapantayan sa Panginoong Hesus? Paghihirap. Sipin mo, bawat hampas sa likod niya, hindi lang ito hinampas. Bawat latigo sa kanya ng ganon, sumasama yung laman. Bumubulwak yung dugo. May kasamang dugo. Pero mo, hampasin ka lang masakit na yun. Isipin mo, pag hagupit sa kanya sa likod, imagine, sasama yung laman. Gaano kasakit yun? 100%. He is human being that time. Human being ang si Jesucristo ng panahon na yun. Bagamat 100% siya ay tao dahil siya ay ipinanganak sa pamamagitan ni Maria. Pero hindi natin sasambahin si Maria. Ang sasambahin natin ang Panginoong Hesus. Kaya 100% human being siya, 100% Diyos siya. Ngunit sinantabi niya ang kanyang pagka-Diyos upang
maisa katuparan ang kaligtasan, yung salvation. Gusto ng Panginoon na tayo ay maligtas. Ang kanyang pagkamatay, napayubay siya doon sa krus. Hindi na natin iniintindi ba yun? Pag yun ang iniisip natin, siguro yung mga ginagawa natin na maliliit na bagay, wala yun. Kaya ngayong pumunta kami ng Friday sa Libis, pababa ng pababa. Pababa po talaga. Pababa sa hagdan. Tapos pagdating namin doon sa may, baba ng hagdan, pababa na naman. Yun ang talagang pababa ng pababa. Tapos pagdating namin, lakad na naman kami ng pagbaba na naman namin doon, pantay. Tapos pagdating na naman doon, pababa ng pababa. Talagang puro pababa. Kaya nung pag-akit namin, puro paakyat. Madulas, umuulan. So, makikita mo po yun sa mga ganong sakripisyo na mga bagay na yan, iisipin natin ng Panginoon nga napako sa krus eh. Kaya wala na akong arte-arte. Hindi na ako nagpaalala sa kanila, sige na, ano yun na lang sarili nyo. Kung madulas din sila, paano? Tapos si Sister Ana, may dala-dala pang, yung juice. May dala-dala po siyang juice. Alam naman natin kung ano yung kalagayan niya eh. Tapos, kami doon sa bakal, nakahawak. Tapos, may dala-dala siyang, gano'n. Nakagamit siya habang lalakad. Grabe po yung nung Friday. Pero, walang umangal. Amen? To God all the glory. Walang umangal. Kaya yung mga sakripisyo na yan, ng paglilingkod sa Panginoon, nakikita ko ng Diyos yan. Hindi man ako magbayad sa inyo, sino man, ang Diyos ang magbabayad sa inyo niyan. Kaya, ang kanyang sakripisyo, ang kanyang dakilang pag-ibig, yan po yung inaalala natin. Kaya kung tayo nagsasakripisyo sa ating mga ginagawa, alalahanin natin. Look back, ang Panginoong Hesus nga dinuraan. Di ba? Kaya ako, gano'n ang iniisip ko eh. Kapag maraming gustong maging artista ako, gano'n na lang iniisip ko. Gusto nila mag-trending ako. Ayun na lang iniisip ko. Ang Diyos na ang Panginoong Hesus dinuraan. Nilatig ko ng yung laman sumasama doon sa bakal na pag nilatig ko siya. Yung mga nangyayari sa akin, hindi ko po iniisip na yan ay kalugihan. Lahat yan ay nakikita ng Diyos. Amen po ba? Kaya kung may problema ka ngayon, may paghihirap ka, may pagsasakripisyo ka, hindi ka pa naman alam mo na, hindi ka pa naman nagaganon di ba? So, ibig sabihin, may pag-asa. Amen? Andyan yung dakilang pag-ibig ng Panginoon. Ang sentro ng Ebanghelyo ay hindi lamang sa kapanganakan ni Kristo. Hindi lang yun pero kasama yun. Ang sentro ng Ebanghelyo ay ang krus din. Kasama yan sa Ebanghelyo yung krus. Sa krus, binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan. Sa krus, ipinakita niya ang kanyang pag-ibig. Sa krus, tinamo natin ang kapatawaran at kaligtasan. Amen? Kasi kung hindi siya napako sa krus, wala tayong kaligtasan, kasalanan pa rin tayo hanggang ngayon. Bagamat alam natin hindi tayo perfecto, nagkakaroon tayo ng kasalanan, ng mga pagkakamali. Pero nandyan ang Panginoon, nagpapatawad sa lahat ng ating kasalanan at pagkakamali. Ang supporting verse po rito ay Romans chapter 5 verse 8. Ngunit, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, sapagkat noong tayo'y makasalanan pa, ay namatay si Kristo para sa atin. Maraming nagsasabi na ang mga pako ang nagpako kay Jesus sa krus. Marami pong nagsasabi, yung pako, o nga naman yung pako ang nagpako kay Jesus sa krus. Ngunit ang totoo, hindi ang mga pako ang
nagpanatili kay Jesus sa krus. Kung gugustuhin niya, dahil siya ay Diyos, 100% human being, maaari siyang tumawag ng mga anghel upang siya ay iligtas. Amen? Ngunit pinili niyang manatili roon. Then, may kakayahan siya. Hindi dahil wala siyang kapangyarihan, kundi dahil mahal niya tayo. Amen? Pag-ibig ang nagdala kay Jesus sa krus. Pag-ibig para sa iyo at para sa akin. Amen po ba? Ang sabi niya sa John 3:16, o 1 chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kapag tinanggap natin ang tinapay mamaya, alalahanin natin ang katawan ni Kristo na nasugatan para sa atin. Amen po ba? Kapag tinanggap natin ang kopa or yung saro, alalahanin natin ang dugong na buhos para sa ating kapatawaran. Number 2, look within. Suriin ang iyong puso. Basahin natin sa verse 1 Corinto chapter 11 verse 28. Ito. Sumugin muna 11:28. Sumugin muna ang tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Ito ay bahagi na madalas nakakalimutan ng marami. Amen po? Hindi sinabi ni Pablo na suriin natin ang ibang tao. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, kalabitin nyo. Ayan, kalabitin nyo. Hindi sinabi ni Pablo na suriin natin ang ibang tao. Hindi sinabi ni Pablo na tingnan natin ang pagkakamali ng tao. Amen? Ang sabi niya, subukin muna ng tao ang kanyang sarili bago tayo makibahagi sa communion. Nais ng Diyos na siyasatin natin ang ating mga puso. Hindi na katabi mo. Amen ba? Amen. Ang sabi sa awit 139, 23-24, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip. Ito po yung mga tanong para sa sarili natin. May kasalanan ba akong dapat ipagtapat sa Diyos? Tanungin niyo po yung sarili niyo. May kasalanan ba akong dapat ipagtapat sa Diyos? May galit ba akong kinikimkim? May galit po ba tayong kinikimkim? Meron daw. May salita, meron. Hindi ako nagsabi niya na. May tao ba akong hindi mapatawad? May bahagi ba ng buhay ko na hindi ko naisusuko sa Diyos? Meron ba, kapatid? Na bahagi ng buhay mo na hindi mo maisuko sa Diyos? Malamig ba? Hindi malamig ang panahon. Malamig ba ang aking relasyon sa Panginoon? Ha? Kayo makakasagot niyan. Bago tayo makibahagi sa communion o sa banal na hapunan, humingi tayo ng tawad, magsisi tayo kung kinakailangan sa inyong sarili at Diyos. Ayusin natin ang ating relasyon sa Diyos. Humingi tayo ng biyaya
upang magpatawad. Amen? Kaya, alam niyo po ba, yung mga bitterness, yung mga kinikimkim sa puso nating galit, ito po yung nakakapagtanda ng mukha natin. Nakuha niyo yan? Kaya kayong mga bagets, lagi ninyong isipin, kapag lagi natin iniisip yung mga kinikimkim nating galit o sama ng loob, papangit tayo. Magiging ano tayo, yung parang, kasi nakakimkim eh. Stress yun, stress. Stressful ang makimkim ng galit sa kapwa. Kaya, ang mangyayari, magiging parang, ano tayo, yung lukot. Yung, ano, yung pasas daw. So, kaya ang sikreto ng magiging maganda ka ay, ano, walang galit sa puso. Dahil 70% na pinag-aaralan, sa pinag-aaralan ko noon sa Guam, sa Biblical Studies, 70% po ay nakakapagbigay ng sakit sa atin ang stress. Amen? Nakakapagbigay po ito ng stress sa atin, ang sama ng loob. Kaya kung may galit ka, bago tayo mag-communion today, alisin mo na, paalis mo sa Diyos. Hindi mo kaya, ipaalis mo sa Panginoon. Upang maging sariwa, kahit na tumatanda na tayo, maging sariwa pa rin ang ating mukha. O makikita naman yan ng kapwa natin, yung glory ng Lord, makikita yan sa mukha mo. Amen? Makikita ng mga tao na ikaw ay laging masaya. Amen po ba? At wala nang kimkim na galit. Kasi po, pag kinimkim mo yan, papangit ka. Gusto mo pa pumangit? Ayaw. Kaya ano yung may kinikimkim ninyo, release nyo na yan sa Diyos. Amen po ba? Number 3, look ahead. Asahan ang pagbabalik ni Jesus. Sa unang Korinto, chapter 11, verse 26, sapagkat tuwing kinakain ninyo ang tinapay na ito at iniinom ang kopa, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya'y dumating. Ang communion po ay hindi lamang pagtingin sa nakaraan, ito rin ay pagtingin sa hinaharap. Amen? Ang ating Panginoon ay hindi nanatili sa libingan. Nanatili ba siya? Hindi, di ba? Siya ay muling nabuhay after 3 days. He rose again. At siya ay muling babalik. Yung sinasabing sa ikalawang pagbabalik niya, sa second coming. Sa bawat communion, ipinahayag natin, Jesus died, Jesus rose again, Jesus is coming again. Amen? Namatay siya, siya ay nagbagong muli, at siya ay muling darating. Sabi po doon sa 1 chapter 14, verse 3, 1 chapter 14, verse 3, at kung ako'y pumaroon at ayo'y maipaghanda ng kalalagyan, muling paririto ako at kayo tatanggapin sa aking sarili. Habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Jesus, ano yung nais niya? Una, mamuhay tayo ng banal. Amen? Manatili tayong tapat. Nandyan po ba yan? Wala. Magpatuloy tayo sa pananalangin na walang patid. Pray without ceasing. Ang pray without ceasing, kahit anong ginagawa mo, you acknowledge God. Amen? Magpatuloy tayo sa paglilingkod. Amen po. Magpatuloy tayo sa pagmamahal sa Panginoon.
po yung una? Habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Jesus, mamuhay tayo ng banal. Amen? Manatili tayong tapat. Magpatuloy tayo sa pananalangin na walang patid. Magpatuloy tayo sa paglilingkod. At magpatuloy tayo sa pagmamahal sa Panginoon. Mga kapatid, ting tayo ay nakikibahagi sa banal na hapunan. Tatlong bagay ang dapat nating tandaan. Natandaan po ba natin yung number 1, number 2, number 3? Ano yung number 1? Number 1. Ano yung number 1? Sino makakasagot? Walang prize. Look back or alalahanin ang krus. Look within. Suriin ang iyong puso. Look ahead. Asahan ang pagbabalik ni Jesus. Ang tinapay ay nagpapaalala ng kanyang katawan. At ang kopa o yung iniinom natin ay nagpapaalala ng kanyang dugo. At ang communion ay nagpapaalaala na ang ating Panginoon ay buhay at muling darating. Naintindihan niyo po? Hindi tayo lumalapit sa mesa ng Panginoon dahil tayo ay perpekto. Hindi po. Lumalapit tayo dahil tayo ay pinatawad. Amen po ba? Hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil si Kristo ang nagbayad ng halaga para sa atin sa krus. Ano po ba yung kwento ng krus? Mahigit 2,000 taon na ang nakakalipas, ang anak ng Diyos ay bumaba mula sa langit at namuhay kasama ng mga tao. Amen? Yun yung kwento ng krus. Kukwento ko sa inyo. Naintindihan ninyo? Higit 2,000 taon ang nakalipas, bumaba ang Panginoong Hesus. Nakisama sa mga tao. Namuhay kasama ang mga tao. Nagpagaling siya ng mga may sakit. Amen? Kagaya ni Brother Romy, nung pumunta kami, babanggitin ko po ulit. Kakaupo lang namin, hindi na makahinga. Pinag-pray namin, gabuutin yung mga pawis, nanlalamig, from head to toe niya, nanlalamig. Binigyan kami ng karunungan ng Diyos kung anong gagawin. Kasi ang Holy Spirit naman magtuturo sa iyo. Pinag-pray namin. Alam niyo, ilang minuto? Akala ko, dadalhin na namin sa ospital eh. Sabi ko, sa isip ko, pa-drive na kay Bino sa ospital. Dahil iba na yung pakiramdam niya eh. Hindi na makahinga, tapos lamig na lamig. Pero alam niyo yung ginawa ng Panginoon. Pinagaling si Brother Romy. Amen? Pinagaling! Nagpapagaling ang Panginoon. Kahit anong sakit, kayang pagalingin ng Diyos. Dahil walang imposible. Kung paano nagpapagaling siya noon, nagpapagaling siya hanggang ngayon. Yung kakilala ko pong may cancer sa Guam, 6 months, mamamatay na siya. Ang sabi ng doktor, 6 months ka na lang. Pero alam niyo po, 10 years ang naipaglingkod niya sa Panginoon. Ginamit niya yung kanyang 10 years sa paglilingkod sa Panginoon. Pinahaba ng Diyos ang kanyang buhay. Bagamat hindi man siya pinagaling ng talagang totally healed. Pero 10 years yung idinugtong sa 6 na buwan. Hindi ka pa ba masaya nun? Masaya siya nung siya ay namatay. Dahil alam niya na magiging kapiling na siya ng Diyos sa langit. Amen po? Nagbigay siya ng paningin sa mga bulag. Doon sa Samar, nag-mission kami noong araw, kabataan ko pa. Yung isang babae, puno na ng katarata sa mata. Kasi isa-isa kami, o doon ka,
ganun kami katapang. Kahit mag-isa lang, nagmi-mission. Sa Samar, sumakay kami ng, tawid dagat yun from doon sa city ng Samar. Alam niyo po, puno ng katarata yung kanyang mata. Nung naipanalangin ko sa tulong ng Panginoon, dahil ganun kami katapang noon eh. Alam niyo, nakakita yung babae. Kaya lang imposible, lahat ay posible. Amen po ba? Lahat ay posible sa Diyos kung nais ng Panginoon. Amen po. Nagpalayas siya ng mga demonyo. Meron kaming case na noong araw, kabataan ko pa. Merong isang tinatawag na nagja-Japan. Siguro mga 20 years old siya o 18, gano'n. Hindi ko alam yung edad niya. Pag siya po ay sinusumpong, naguhubad siya. Nung dinala siya doon sa church at pinag-pray namin, nagsuka siya ng kulay green. Yung isinuka niya. Gumaling siya. Ang problema, hindi siya nagpatuloy sa Diyos. Kaya hindi ko po alam kung nasaan na siya ngayon. So, nagpapalayas ang Diyos ng mga demonyo. Nagpahayag siya ng pag-ibig, biyaya at katotohanan. Amen? Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, siya ay tinanggihan. Siya ay pinagtaksilan ni Judas sa halagang 30 pirasong pilak. Siya ay inaresto sa halamanan ng Getsemani. Siya ay nilitis kahit wala siyang kasalanan. Siya ay hinampas, nilait, dinurahan at pinutungan ng koronang tinik. Yung korona nakikita nyo na inano sa kanya, kinraw. May tinik yun, masakit yun. Pagkatapos ito, pinapasan niya siya ng kanyang krus patungo sa Golgotha. Grabe yung dinanas ng Diyos. Dinanas mo ba yun? Hindi. Doon siya ay pinako sa krus. Habang nakabayubay sa krus, tiniis niya ang sakit, kahihiyan, at pagdurusa. Tiniis, kasi human being siya that time. So, tiniis din niya. Dahil sinatabi niya ang pagka-Diyos niya. Kahihiyan. Kaya sabi nga ni Venus, bakit? Ano pa bang kahihiyan ang pwede ninyong i-ano kay Pastora Dali? Lahat na yan. Ibato nyo na ng ibato. Basta kasama ko ang Panginoong Isus. Amen? Amen. Kaya ang Diyos nga, grabe yung naranasan niya. Ngunit higit sa lahat, pinasan niya ang kasalanan ng buong mundo. Ang bawat kasalanan natin ay inilagay sa Kanya. Sipin mo, nilagay lahat ng kasalanan sa Kanya. Hindi pa natin ginagawa, nilagay na sa Kanya. Ganun yung style ng mga tao ngayon, no? Hindi mo na mga pag ginagawa, sabihin, ginawa mo na. Nilagay lahat sa Diyos. At habang siya ay nakapako sa krus, sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Amen? Pagkaroon ng ilang oras ng pagdurusa, sinabi niya, naganap na. At siya ay namatay. Ngunit hindi nagtapos ang kwento sa krus. Pagkalipas ng 3 araw, siya ay muling nabuhay mula sa libingan. Tinalo niya ang kasalanan. Tinalo niya ang kamatayan. Tinalo niya ang impyerno. Amen? At ngayon siya ay buhay at nakaupo sa kanan ng Ama sa langit. Isang araw, siya ay muling babalik. Kaya mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit tayo nakikibahagi sa banal na hapunan. Amen? So, naintindihan na po natin. Hindi natin inaalala ang isang trahedya. Inaalala natin ang pinakadakilang tagumpay sa kasaysayan. Ang cross ay hindi tanda
ng pagkatalo. Kaya hindi tayo talunan. Amen? Hindi tayo talunan. Ang cross ay tanda ng pag-ibig ni Kristo. Amen po ba? Ang cross ay tanda ng pag-ibig ni Kristo. Kaya hindi tayo talunan sapagkat pinagtagumpay na ng Panginoong Hesus ang lahat. Amen po. At ang communion ay paalaala na si Jesus ay namatay para sa atin, muling nabuhay at muling babalik.